Sumaatin ho ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa ko po Kristiyano. Ako pong muli si Brother Vincent Cueva. Ito po ang programang Mga Tinig sa Ilang, Bible News for Today. Ayan. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, October 25, 2024. Muli sa paintulot po ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo pong muli ay magkarinigan, magsama-sama po at magbalitaan ng mga magagandang balita po na nakasulat po sa Biblia. Ang programa pong Mga Tinig sa Ilang, ayan, ito po ay maglilimang taon na ho na tayo ho ay nagla-live broadcast, at ang ating pong ibinabalita ay ang salita po ng Panginoon Diyos, na halos ang ating pong ibinabalita ito ay hindi pa ho na nasabi or naiaral ng iba pang mga relihiyon, na mga naglalakihang relihiyon po sa ating panahon. Ayan, ang programa pong Mga Tinig sa Ilang, pinasimulan po ito ni Brother Bert Miranda. At ito po ay atin namang pong pinagpapatuloy. Kaya nga po yung ating idinuktong na salita dyan ay Bible News Today. Ayan. Dapat ang atin pong gagawin ay magbabalita po ng mga salita ng Panginoon Diyos. Yan, magandang balita or mabuting balita. Dapat ho, katulong tayo sa pagpapalaganap po ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi na ho natin kailangan pa na tayo po ay magtayo pa ng relihiyon para ho tayo ay katulad ng iba na nagtatayo pa ho sila ng relihiyon, tapos magpapatawag ho sila ng mga mangangaral. Iba dyan, pastor. Ayan, iba dyan, mga ibanghilista. Ang iba naman dyan, tawag dyan, mga apostol. Ayan. At kung ano-ano pa pong mga katawagan sa kanila. Ayan. Yan po yung nakakalungkot sa ating panahon, dahil ang dami-dami na pong relihiyon na nagsusulputan, at sila po ay nag-aaway-away. Ano ho? At sila po ay nagpapagalingan ng mga verses sa Biblia, at mga nagpapagalingan po ng mga teknolohiya at kung ano-ano pa. Ang iba po dyan, may mga eskwelahan, naglalaki ang mga bahay-sambahan. Ayan, sa madaling sabi, ang bilis pong yumaman ng mga reliyon sa ating panahon. Ayan. Ayan po, si Brother Chandler Rodriguez po ng Hong Kong. Ayan. Si Brother Chandler Rodriguez po ay atin po yung kapwa Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana, tagasunod po yan ni Jesus Christ. Kalmado na rin yan. Dahil tayo po ay mga nag-aantay na lang ng muling pagbabalik po ng ating mahal na Panginoon Diyos, para makamtan ho natin yung tinatawag na kapahingahan. Ayan. Okay. Habang tayo po ay nandito sa sanlibutan, tayo po muna ay gumagawa ng paraan para tayo ho ay mabuhay. Naghahanap buhay, at nagsasakripisyo, at kaakibat niyan, siyempre, meron tayong Kristo sa ating buhay. Hindi ho natin nakakalimutan si Jesus Christ. Lagi-lagi dapat yon, mga kapatid at yan, baby calm down, sabi ng kanta. Okay, tayo ho ay ayan, kung sino pa po ang mga nandyan, mag-message lamang po, dahil napakahalaga po na ang inyong pangalan ay mabanggit at madikitan kaagad ang inyong mga mahal sa buhay na tatawaging mga kapwa Kristiyano. Kasi pag sinabing mga kapwa Kristiyano, ang ibig sabihin po niyan, mga tagasunod ni Jesus Christ. Ayan, ibig sabihin po niyan ay alagad ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ayan, nandyan din po si Brother Lucio Earl. Good evening po, Brother Vincent. Sabi po niya,
Ayan. Siya po ay kapwa rin nating Kristiyano. At siyempre, sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa rin natin niyang Kristiyano at Kristiyana, siya naman po ay nasa Mindanao. Sa Osamis po yata, si Brother Lucio Earl. Ayan, siya po ay nag-aantay na rin ng muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ayan, dami-dami po natin yan. Tayo po ay mga kalmado na. Ibig sabihin, kalma na. Dahil tayo po ay nakakaalam na ng sequence, programa. Yung aklat ng programa, alam na ho natin kung ano po ang mga mangyayari. Tulad po na nangyayari sa, nangyayari po sa Israel. Mabalita ko lang ho. Marami na ho ang nagbibigay ng mga espekulasyon na ayan daw palilibutan ang Israel. Ang sabi ni Jesus Christ na ang palatandaan ay palilibutan na hindi pa ang atin pong nakikita diyan, hindi pa po sila napapalibutan. Wala pa ho yan. Bagamat ang nakaraan napalibutan sila nung winasak po yung Jerusalem. Alam po ni Brother Lucio Earl ang talata na yan, na ang mga bagay nung nakaraan ay hinahanap ng Panginoon Diyos. Ayan, nagre-reconnect yung aking internet. Sana wag namang mawala ang internet. Okay. Ang ayon po sa Apokalipsis, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, sa atin hong naintindihan, ayan, masingit lang natin, hindi po ang mga kapwa Muslim, no, mga kapatid nating Muslim, mga kapatid nating Islam, ang dudurog sa Jerusalem or sa Israel. Yung sinasabi po ni Jesus Christ na palilibutan, hindi po yung mga yan, yung triple H na yan, yung tinatawag na Hamas, Hezbollah, at saka Houthi. Yan, may mga kanya-kanya ho silang may mga kanya-kanya ho silang mga ipinaglalaban. Sa tingin nila ho, tama sila. Sa tingin naman ng kabila, tama sila, may pinaglalaban ho yan. Pero hindi ho yan. Hindi ho yan ang tunay na kalaban ng Israel. Kung ang tutuusin, hindi ho yan tunay na kalaban. Magiging kakampingan niya yan Ayan, sa Apokalipsis po yun, nakasulat yan. Meron ho siyang talagang tunay na kalaban. Meron siyang tunay na kaaway. Nagtatago lang. Ayan. Okay. Ngayon, andyan na rin naman yan, ang history po ng Biblia, hindi po yan mawawala Sa panahon pa lang po ni Noe, noong panahon po na hinati-hati po niya ang, balita ko lang po ito hinahati-hati po niya ang mga lupain sa tatlo niyang anak na si Shem, si Ham, si Japhet, tsaka si Ham. Tatlong party po yun. Ayan. Nandun po sa kay Japhet. Ayan, ang magmumula ang magiging kaaway po ng mga Hebreo, partikular po ang Israel at yung Hudyo sa ating panahon. Ayan, nandyan po. At yan po ay may sequence hanggang pagdating sa Apokalipsis. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yan po yung balita. Huwag ho kayong maniniwala na porket nagkaroon po ng digmaan ngayon dyan, tapos na. Ito na yung panahon. Hindi ho yan. Ayan, nandyan din po si Ross Landicho. Gandang gabi po, brother, kamusta po? Ayan, okay lang po naman po ako. Brother Ross Landicho. Yan, siya po ay kapwa nating Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. At ang alam ko po, nasa abroad din po si Brother Ross Landicho. Ayan, pasabi nga po kung anong bansa po yon, or dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko na po na sobrang busy po, na tayo po ay naghahanap buhay din para tayo ay mabuhay. Okay, yung ating pong pag-aaralan sa gabing ito, ibabalita ho yung tungkol po doon sa nakasulat sa Mateo 28:19. Ayan, may yung sinasabi ho doon ng Panginoon na dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila ay inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan, yan po yung nakasulat. Kasi kaya natin ito ipapaksa o kaya natin ibabalita ito para na rin malaman ng iba
Kasi naglabasan ho ito so iba pang mga sa social media, ano ho, yung mga debate tungkol dyan sa Mateo 28:19 na ang utos ng ating mahal na Panginoong Hesus ay bautismuhan po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And then nag-travel ho sila sa ibang mga talata. Halimbawa kay Pedro, nagbautismo sa pangalan ni Jesus Christ lang daw. Si Apostol Pablo, ganun din, nagbautismo siya sa pangalan ni Jesus Christ. Hinahanap ngayon nila yung pangalan ng Ama at Espiritu Santo. Ayun, naloko na. Yan ang problema. Ano ho, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Yan po ang problema kapag ka nagbabasa tayo ng Biblia na wala po sa chronological reading. Pag sinabi pong chronological reading, dapat yan sunod-sunod. Huwag kang magputol-putol. Lalong-lalo na huwag kang magkanggaro. Ayan, kangaroo reading, yung patalon-talon. Kasi pag ganyan ang ginawa mo, walang maiintindihan. Kaya tayo ho ay nag-iingat na hanggat maaari, huwag tayong patalon-talon, hanggat maaari, sunod-sunod. Sinabi na nga ni, sinabi na nga ni Dr. Lucas yan Tingnan nyo ho ang kanyang sulat. Doon po sa, siyempre sa Lucas, at saka sa Gawa. In-address po niya kay Chopilo. Ayan. Yung sulat po dapat sunod-sunod. Ayan, hindi ko naman ho sinasabi na hindi credible yung sulat ni Mateo, ni Marcos, at saka ni San Juan. Hindi ko sinasabi yon. Kaya lang, si Dr. Lucas ay talagang sinunod-sunod po niya ito. Ang kanya pong isinulat. Ayan, ibig sabihin, nasa chronological siya. Ayan, yan po yung ibig sabihin ng mga kapatid at mga kapwa Kristiyano Tapos ang Biblia, wag ho natin pasunurin sa atin yung Biblia na porket walang nabasang ganito, hahanapan ka na ng letra por letra. Ayan, hindi ho ganon. Wag ho natin pasunurin yung Biblia sa atin, hindi lang ho sa letra. Ayan, bumabatay, kundi doon din po sa sequence, doon din po sa istorya, doon din po sa pagkabuo ng istorya na yan, at dapat uunawain mo mabuti. Ayan, ganun po yun mga kapatid at mga kapwa Kristiyano meron kasi akong napanood na isang video, hindi na lang ho ako nag-comment, pero medyo mali na tungkol po doon sa sa hadis. Ayan, hindi ko naman ho sinasabi na yung sinasabi ho ni Pastor Jacob Santos tungkol dyan, kaya hindi ko ho yun kinokontra kasi tama. Kaya ang advice ko dun sa nag-video na yan, panoorin mo yung video ni Pastor Jacob Santos dahil tama yun. O kita nyo, kahit na ganun-ganun po, pag tama ho sinasabi kasi, ay hindi na ho natin kinokontra kasi tama nga. Ayan, tungkol po ito sa mayaman at kay Lazaro at kay Abraham. Ayan. Okay. Ayan. Pag-aaralan po natin mamaya at ibabalita tungkol po doon sa Mateo 28:19. At atin na nga pong binasaan tungkol diyan dahil marami po ang nagtatanong. Oo nga naman, Brother Vincent. Bakit kaya ang utos ni Jesus Christ bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Bakit itong si Apostol Pedro pangalan lang ni Jesus Christ ang pinambautismo niya? Ayan, napanood ko ho doon sa isang programa uli ng Seventh-day Adventist. Ewan ko, ano ba yun? Kaya Brother Johnson Amican ba yun? Anong bang relihiyon yun? Na meron silang sinabi na authority. Ayan, authority. Dahil meron naman talagang authority si Jesus Christ. Kaya lang hindi po yun ang pinaka. Ayan, dahilan. Bakit ganun? Bakit po ganun ang nangyari? Na sa binabasa nila, basahin nga ho natin sa Gawa. Basahin ho natin sa Gawa 2:38. Tingnan ho natin kung ano po ang nakasulat dito Ayan. Sa Gawa 2. At ang talata po ay 38. Ito po ang ating mababasa.
At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo. Ayan, pangalan po ni Jesus Christ ang binanggit. Ngayon, nasaan na yung pangalan ng Ama? Nasaan na ang pangalan ng Espiritu Santo? Utos ni Jesus Christ, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nandiyan po si Sis Amy Alfonso, alam ko, sa kanya galing ang question na ito Ano ba talaga ang Ano ba talaga ang tama diyan? Yung bakit kasi ganun nga naman ang ginawa ng mga apostol na pangalan lang ni Jesus Christ ang kanilang pinambautismo. Samantalang ang utos, pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan pong ating ibabalita sa araw na ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ganito po 'yon. Ayan. Ganito po 'yon. Sa lahat po ng naniniwala na bakit pangalan lang daw ni Jesus Christ ang pinambautismo, lalong-lalo si Apostol Pedro, tapos si Felipe, tapos si Apostol Pablo. Ayan, bakit pangalan lang ni Jesus Christ ang ipinambautismo? Nandyan po si Brother Jason Gulong. Ayan, kapwa rin ho nating Kristiyano yan. Nandyan din po ang aking mahal na kapatid, si Willalane Balihera Cueva Aluntaga. Ayan. Ayan, nabasa ko nakakalungkot pong araw na ito. Nasa ospital po ang isa sa mahal namin sa buhay. Sana naman ang Panginoon na po ang bahala. Na kay Kristo na daw kasi yung iba, si Ama, ayan, na is Holy Spirit para sa oneness ata. Ayan. Yun po ang sinasabi ng ibang mga relihiyon na bakit nga naman nagbautismo si Apostol Pedro, pangalan lang ni Jesus Christ ang ginamit. Ganito po yun, mga kapatid. Babasahin ho natin ng buo, hanggat maaari buo. Ayan, sa Mateo po 28. Start po tayo sa 16. Ayan. Ito po ang ating mababasa. Para magkaroon tayo ng makuha natin ang buong istorya, parang pelikula ba na kinakailangan masubaybayan mo sa simula hanggang sa dulo. Basahin natin sa 16. Chapter 28 po ng Book of Matthew, verse 16. Sabi dito sa Tagalog, datapwat nagsiparoon ang 11 alagad. Ayan. Nandyan po si Brother Oscar Vargas. Ayan, si Brother Jason Gulong, si Amy Alfonso at ang aking mahal na kapatid, si Willalane. Ayan, mga kapwa natin yung Kristiyano at Kristiyana. At sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana, ayan, mga yan. Sige, welcome po, Brother Oscar, Sis Amy, Brother Jason, at mahal kong kapatid, si Willalane. Ito po ang sinasabi ng aklat po ni Mateo sa 28:16. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus. Kasi may sinabi si Jesus Christ nagpatiuna na siya noon na doon tayo magkikita, doon tayo magmi-meet. O ngayon, dumating na ang araw na yon, 11 na lang po sila. Dati ho 12. Ibig sabihin ayan, dapat iniintindi. Sa lahat po ng nagbabasa ng Biblia, dapat iniintinding mabuti. Pay attention doon sa binabasa. Yan, sabi po ng mga guro nung tayo'y nag-aaral, pay attention. Lalong-lalo na po sa binabasa natin. Dapat maintindihan hindi yung bira lang ng bira. Sabi dito, datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea. O ilan po sila? 11. Ilan ba sila dati? 12. Yan, 12 sila. Nawala na po si Judas Iscariote. Ibig sabihin, 11 po na apostle po ito. Sila po yung binigyan ng karapatan, authorized, binigyan sila ng authority. Itong 12. Ano po ang ibinigay na authority sa kanila? Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbabasa. 17. At nang siya ay kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-aalinlangan. 18. Ito naman po. At lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap. Ayan.
dito po sa mga apostol, sinabing isa, na sinasabi, ang lahat, yan, ito na, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ibig sabihin, tama po yung tama po yung sagot nung Leo Johnson Amican at ang kasama niya na authority. Binigyan na si Jesus Christ ng authority, power, na ibigay na sa kanya sa langit po at sa lupa. Ngayon, ayan, ganun po dapat. Ngayon, nabigyan na siya ng authority. Ano ho? Dahil dito, ayan, dahil dun sa authority, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, mga apostol, yan, sabi ni Brother Oscar, authority, otoridad. Ayan, ganyan po magbasa ng Biblia, kailangan kunin mo ang sequence, ang pinakatimpla, kung ano ibig sabihin, at aalamin mo rin yung history, kaya may 11 alagad. Mahalaga po yun eh. Dapat yan, hindi yan binabaliwala, yung numero na yun, 11 alagad. Sino-sino ba yung 11 alagad na yan? O syempre, wala na si Judas Iscariote doon. Sino-sino yan? Anong mga lahi yan? Itong 11 alagad. O di ba? Dapat kinukuha yon, o lalabas sa exam yan eh. Ayan. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ayan. Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan. Kangaroo reading ang mga pastoy pag nagbasa ng Biblia. Sabi ni Brother Jason, tama bro, dapat binabasa ng buo, hindi pahapyaw na pagbabasa. Yung kangaroo nga po, binigyan din ng authority yung 11. Ayan. O di ayos. Ganun po eh. Ayan, otoridad. Ayan. Okay, binigyan ng authority. So si Jesus Christ, binigyan na rin po siya ng authority, kapangyarihan o power ng sa langit at sa lupa. Dahil daw doon, magsiyaon nga kayo. Ibig sabihin, umalis kayo. Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 3 po yun. Ayan. Ayan, 3 po yun na dapat ang bautismo, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon, eto na. Eto na ngayon. Ang mga apostol, yung 11 alagad ng ating mahal na Panginoong Hesus. Alamin muna natin kung sino-sino itong 11 alagad na ito. Yan. Opo, kung sino lang po ang binigyan ng authority. Hindi po yung isang nagtitinda ng kung sino-sino lang pwede na mag-baut. Hindi ganoon, yung bautisador. Hindi ho yung ganoon. Kung sino lang ho ang binigyan ng authority. Meron hong nakasulat sa Biblia na walang authority, nagbautismo. O ano nangyari? Ayan, kaya kulang. Kaya kinakailangan pa, sabihin ko na, si Felipe. Ayan, nagbautismo ho siya sa Samaria. Doong yung mga tao niya na nandun sa Samaria, binautismuhan ho niya sa pangalan ni Jesus Christ talaga. Binautismuhan ni Felipe, kaya lang may kulang. Yan, kasi hindi naman ho nakasali si Felipe doon sa 11 alagad. Kaya nga napakahalaga nitong numerong ito, yung 11. Kaya inaalam natin. Nagbautismo si Felipe sa Samaria. Ayan. Ito ang hindi alam ng maraming pastor. Lalong-lalo na yung mga nakausap ko tungkol sa bautismo. Nakaw! Hindi lang kasi naghahanap pa ng letra por letra. Ayan, kaya sabi ko wala na ito, letra por letra. Si Felipe nagbautismo sa Samaria. Ang ginamit po niya na pangalan, pangalan ni Jesus Christ, yun naman talaga eh. Ayan, andyan po si Kadios. Good evening po, mga fellow Christians. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, nandiyan kayo.
kapwa rin ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, si Ka-Diyos. Ayan, mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana, welcome po, Ka-Diyos. Ayan, maaari po kayong magtanong. Yan po si Felipe, nagbautismo sa, hello, may kulang ano ang kulang? Ang utos po kasi ng Panginoon, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala naman si Felipe dun sa 11 alagad Tandaan ho natin, dalawa po ang Felipe sa Biblia. Dalawa po, may Felipe po na talagang apostol. Meron ho talagang ganon. Kaya lang itong Felipe na nagbautismo dito sa Samaria at sa Bating, hindi ho siya yun. Piliping mistiso ho yun. Iba hong Felipe yun. Yan. Hindi yan bautis sa tubig bro. Kasi yung ibang mga pastor, bautismo daw sa tubig. Yan. alam ka agad ni Bryce Jason Kaya nga doon sila sumisemplang Talagang wala talaga silang mailalagay na maayos dyan na katwiran. Ayan. So, eto na. Kinakailangan pang puntahan ni Apostol Pedro, yan, at ni Apostol Juan, itong naaralan ni Felipe sa Samaria. Ayan, basahin nyo na lang po nasa Gawa ho yan. Ano po? Gawa 8. Yan, dire-diretso lang po. Ayan, yan po yung bautismo ni Felipe. Ay, pinuntahan po ng dalawang apostol, yung may authority, yung tinatanong kayo ni Brother Oscar. Yung talagang binigyan ng authority magbautismo, yung 11 alagad. Ayan. Kaya, ayun, nung nung pumunta na si Apostol Pedro at saka si San Juan, doon sa Samaria, ayun, di na kompleto na sila. Ayan, maya babalikan natin yon. Mukhang nauna yata tayo doon Ayan. Brother Lucio kung andyan ka pa Ayan, mahalaga po itong malaman ng marami. Ano ho? Kasi maraming relihiyon, nagtataka talaga sila. Bakit daw pangalan lang ni Jesus Christ ang pinambautismo ng mga apostol? Si Apostol Pedro, si Apostol Juan, si Felipe, at saka si Apostol Pablo. Bakit pangalan lang ni Jesus Christ ang pinambautismo nila? Hindi naman yan ang utos ni Jesus Christ bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ang utos Bakit Jesus Christ lang? Ang sagot natin dyan, kaya nandyan po si Brother Kreischer Ocampo. Ayan, dyan din po yan sa Pampanga, sa Angeles. Yan, magandang gabi po, Brother Kreischer Ocampo. Ayan, kapwa ho nating Kristiyano yan. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, welcome po, Brother Kreischer Ocampo. Yun. Kaya, yun ang sagot natin. Bautismo lang kaya ni Jesus Christ? Sa pangalan ni Jesus Christ ang ginawa ng mga apostol, particular yan si Apostol Pedro. Ayan, mayap Bengitol. Buet Benny, bautismo sa tubig pa rin, hindi nawawala ang tubig sa bautismo. Ang tanong, anong klaseng tubig yan? Pupunta tayo dyan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Tama po yun sinasabi ni Buet Benny hindi ko yung kinokontra. Kailangan pa rin naman ho ang tubig. Yan. Ang tanong kasi, anong tubig yan? Di ba? Tama yun. Anong tubig yan? Maya-maya, pupuntahan natin yan. Di ba, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Yan, si Felipe nagbautismo sa tubig sa Bating. Iba po palang Felipe yun. Ibang Felipe ho yun. Hindi ho si Felipe na nagbigay ho ng impormasyon kay Nathaniel doon sa Juan 2:47 yata yun, kung di ho ako nagkakamali, na nagbinigyan ho ni Felipe ng impormasyon si Nathaniel para doon sa pagbabalik ng Kristo, yung Misaya. Yan. Binigyan niya ng binigyan niya ng impormasyon. Yan po yung hindi po yun ng Felipe na yan kasi mayroong Felipe talaga na apostol.
Yan, itong Pilipina ito po yung kasama nila Esteban. Sa ano po, babasahin ko po para medyo mabigyan tayo ng kaunting aral. Ano ho mga kapatid, magkaroon tayo ng sinasabi ni Kuya Kim eh. Alam mo ba? Ayan, ito po babasahin natin kung sinong Pilipi yan. Ayan. Nalugo sa gawa sa 5. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kasi maghihirang sila magre-recruit sila ng ng mga iba pang mga katuwang, ibang mga katulong para sa iba pang mga gawain. Kaya nag-recruit sila. Kaya ito ang na-recruit nila. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't pinili nila sina Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Ayan. Si Felipe. Ayan. Si Felipe. Si Procoro. Si Nicanor. Si Timon. Si Parmenas. At si Nicolas na taga Antioquia. Isang hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Ayan. Marami pa po diyang mga bumitaw Doon sa mga binanggit ko may bumitaw dyan sa pananampalataya. Yan po yung Felipe na yan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ngayon, aalamin natin sa Biblia. Ang tanong natin kanina, ang alam ng maraming pastor, bakit daw Jesus Christ lang? Sa name lang ni Jesus Christ. Ang sagot natin, kaya, baka naman hindi mo nabasa ng buo. Or nabasa mo ng buo, hindi mo naman naintindihan. Kaya mo nasabi, bakit pangalan lang ni Jesus Christ? Yun ang alam ng marami. Kaya sabi ko, at ibinabalita natin, kaya, pangalan lang kaya ni Jesus Christ? Oh, come on, hindi nyo lang naintindihan kayo mga pastor. Dahil ang utos ng ating mahal na Panginoon, dapat yun masunod. Dapat bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Walang tubig na nakasulat doon Pangalan lang, pambautismo na. Marami po ang marami po ang nagkakamali dyan. Kaya inuunahan ka agad natin na pag dinagdagan mo yan ng tubig, tapos ka. Ikaw ay tatawaging sinungaling. Sabi po ng Kawikaan, 35-6. Kasi wala naman talagang tubig na nakalagay. Ang pangalan lang, pambautismo na bakit kasi magtatanong tayo sa Panginoon? Panginoon, kasi bakit pangalan lang? Bakit pangalan ang pambautismo? Ayan. Alam naman natin na sinabi na nga ni Juan Bautista na ang darating na kasunod niya, bautisador din. Magbabautismo yon sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, walang materialis na ginagamit. Tandaan ho natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, si Juan Bautista, nagbabautismo sa tubig. Ano ang ginagawa niya? Meron ho siyang materialis na ginagamit. Si Juan Bautista, siya po ay pumupunta sa ilog ng Jordan. Kasi andon ang maraming tubig. Ano ang nangyayari? Si Juan Bautista po, sa kanya pinupuntahan siyang sadya. Kasi nandun yung materyales. Nandun yung tubig. Dahil yun ang kailangan. Nandun yung materyales. Kaya pupunta sa kanya ang maraming tao para magpalublob sa kanya sa tubig. Ganon din. Si Felipe pumunta sa Inon, malapit sa Salim. Dahil maraming tubig. Nagbabautismo rin siya doon. Pinupuntahan siya siyempre. Ngayon, ang ini-endorse niyang isa pa, na sa likuran daw niya, ay mahigit na mas makapangyarihan sa kanya. Ibig sabihin, ano to? Powerful to. Walang materialis na ginagamit. Ano ibig sabihin? Si Jesus Christ po hindi nakastick sa isang lugar. Hindi ho siya nakatambay. Hindi katulad kay Juan Bautista, meron siyang lugar na pinupuntahan. Siya ang dinadayo. Si Jesus Christ po hindi. Nakarating nga ho siya sa Tiro at Sidon Ano ba yung Tiro at Sidon? Yung nga po yung lugar ngayon ng Lebanon. Nakalagpas nga siya ron Hello! Doon nga niya nakilala yung babaeng Samaritana babaeng taga Samaria na may sakit yung anak. Ayan. Okay.
Nakarating din si Jesus Christ, bandang, siyempre sa Judea, lugar ng mga Hudyo. Ibig sabihin, si Jesus Christ, ano yan, nililibot niya. Kasi nga, ang bautismo na paraan ng bautismo niya, ibang klase. Ayan. Okay, tip lang ho yun. Ayan. Ewan ko lang pag hindi pa nila naintindihan to. Okay. Sabi natin kanina, kaya, ayan, dyan po si Sis Opie, dyan naman po sa Makati. Ayan, magandang gabi po. Kapwa po natin yung Kristiyana. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, sige po, tuloy tayo. Kasi meron pa po tayong pag-uusapan tungkol sa rapture. Naku po, baka hindi natin maubos, ano? Kahit sa po lugar, pwedeng magbautismo sa pangalan ni Jesus Christ. Yan, tama po yun. Ayan, okay. Dahil po sa authority, gagamitin po ang authority. Yan, okay. Mamaya muna i-reveal sa kanila, bro. Alam na rin po nila yan dahil ilang beses na po natin itong tinalakay Okay, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, ayan, okay. Kaya ang sabi natin, ang sabi ng mga ibang pastor, bakit daw pangalan ni Jesus Christ lang? Ang sagot natin, kaya, di basahin natin. Yan, basahin natin po ang unang-una, unang saltada pa lang. Unang saltada ng mga apostol. Ibig sabihin, ginaganap na nila ang kanilang tungkulin na magbautismo. Di ba basahin natin? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Sa gawa. Ito na yung unang saltada ng mga na apostol. Ginaganap na ho nila ang inuutos sa kanila ni Jesus Christ na magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ginagawa ba nila yon? Oo naman. Ginagawa nila yon. Hindi nyo lang nalaman at hindi nabasa nyo, dumadaan lang sa isipan ng mga pastor. Dumadaan lang sa mata nila, hindi nila naiintindihan. Bakit? Kasi nga nakapokus sila doon sa tinatawag na kangaroo reading. Wala sa chronological at hindi nila kasi naiintindihan talaga. Babasahin ko po Nandito Ayan. Dito po sa Gawa 2. Sisimulan ho natin sa 32, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Tingnan natin kung nandito Sa Gawa 2:32. Okay, ito po ang ating mababasa. Sabi dito, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos. Ayan, at saksi kaming lahat sa pangyayaring ito, pangyayaring iyon. Okay, ano ho nabasa natin? Ang Jesus. Kasi dito ho ay sinasabi po ni Apostol Pedro yung tungkol po kay Jesus Christ. Kasi meron na silang Holy Spirit itong time na ito, itong mga apostol. Kaya dinideliver ni Apostol Pedro ang tungkol kay Jesus Christ. Kaya ito sinabi niya, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Ayan, yung Jesus Christ daw po, sabi dito, namatay, tapos binuhay, muling binuhay ng Diyos. Saksi ang mga apostol. Okay. Tuloy. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos. At tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ayan. Ito ang kanyang ibinuo sa amin, tulad ng inyong nakikita at narinig. Okay. 36. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. 37. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Yan. Okay. So, deklarado na ni Apostol Pedro yung tungkol kay Jesus Christ, Kaya, kumbaga, nabagbag po ang damdamin itong mga Hudyo dahil yung Jesus Christ pala na pinako nila sa cross, yung pala yung Mesayas, yung pala yung Kristo na pinaupo sa kanan ng Diyos.
Ito sagot ni Pedro. Sumagot si Pedro sa 38 na po ito. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. Ito po yung words na sinasabi ni Juan Bautista. Pagsisiya talikuran yung mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ano ho nabasa natin? Nagbautismo ba si Pedro? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Sige nga. Sige nga kung alam ng marami ito. Yan po ang ating iiwanan tanong ha. Maya sasagutin din natin. Sa 40. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sarapitin ng masamang laing ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng 3,000 katao ng araw ngayon. 3,000 po ang nabautismuhan on that day. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, 3,000 ang nabautismuhan. Tanong, sabi ng ating mahal na Panginoong Hesus, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanong, nagbautismo ba ang mga apostol sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Tulad ng sinabi ni Jesus Christ, ang utos niya, nagbautismo ba? Or, ang ginamit nila ay pangalan lang ni Jesus Christ. Ayan. Kasi ang utos pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, dapat sundin yun. Hindi pwedeng hindi mawala yun. Hindi pwedeng mawala yun. Ayan. Dapat sundin talaga yun dahil utos ni Jesus Christ yan Kaya ang question natin, nagbautismo ba sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Ang mga pastor ngayon, ang nababasa nila, pangalan lang ni Jesus Christ. Ayan. Hindi nila nabasa. Ayan. Sige po, maya-maya ho. Brother Lucio, alam ko rin naman yan Yung kay Putin na yan, New World Order. Alam ko rin naman yan Maya-maya, papasadahan natin yan para mayroon tayong impormasyon. Ito muna. Sabi ni Jesus Christ, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Walang tubig doon. Hindi pwede. Jesus Christ na yan Ba't ba sinusunod nyo pa yung... ba't ayaw nyo sundin yung sinasabi ni Juan Bautista na ang darating na kasunod ko? Bautismuhan kayo, bautisador din sa Espiritu Santo. Ba't ayaw nyo maniwala? Yan, tama po Brother Jason. Nagbautismo din sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ano po ang bautismo na sinasabi nila? Ano po? Balikan natin Yan, tama po yun. Hindi kasi nila naintindihan Ayan. Ganito po yun. Balikan natin ang numero. Sabi po ng Panginoon sa 11 alagad, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, yung 11 alagad po na ito, na tinuruan po ni Jesus Christ, ito po ay mga lahing Israelita. Partikular sa angkan ni Huda. Kaya tinawag silang mga Hudyo. Yan, okay. Ang Israel po, ganito po yun, ang Israel ay, yan, history po ito Ganyan po dapat magbasa ng Biblia Dapat kinukuha din ng history. Ang 11 alagad po ay Israelita din, partikular sa angkan ni Huda, mga Hudyo. Sila po ay maalam talaga tungkol sa kautusan. Wala po mga authority ang mga yan Brother Kreiser Yan po yung sinasabi natin, wala mga authority yan. Ayan, mga ano po ito, mga Hudyo, Israelita po ito. Mga maaalam po ito sa kautusan ni Moises. Itong mga ito, kaya alam na alam nila Itong mga Hudyo na ito. Ngayon, ang itinuturo ho sa kanila ng mga kanilang mga ninuno
ay eto. Kasi ito nga naman talaga ang nakasulat eh. Basahin natin sa Exodo. Ayan. Exodo 3. At ang talata po ay 14 hanggang 15. Ito po babasahin natin. Tandaan natin, balikan natin muna ang sinabi ni Jesus Christ sa Mateo 28:19. Sabi ng Panginoon, dahil dito, dun sa tinatawag na authority, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Ano po ang pambautismo? Pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, ang kausap po niya dyan, yung 11 alagad na mga Israelita, partikular sa Hudyo, na sinasabi kong maaalam. Ano pong maaalam sa kanila? Ano ba yung alam nila tungkol sa Diyos? Basa. Dito po sa Exodo 3:14 hanggang 15. Ito po yung pangyayari na inutusan po ng Panginoon Diyos si Moises. Dito niya idiniklara. Dineclare niya. O, basa tayo At sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. O, kasama po yan si Huda, mga Hudyo. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sa 15, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, sinabi ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoong Diyos. O sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang. Yung mga ninuno. Ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. O, 3. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Ayan, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. 3 din. Versos, 3 din. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa, sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 3 din po So meron pong pagkakaiba mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Meron pong pagkakaiba. Ano po yung pagkakaiba? Ngayon, ang pagkakaalam nitong 11 apostol na mga miyembro ng angka ni Huda sa Israel, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kasi doon sila galing Kaya nga, ninuno. Ngayon, dumating na po ang ating mahal na Panginoong Hesus. Iba na po ang kanyang turo. Iniba niya. Sabi niya, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 3 din. Therefore, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, nag-iba na nga. Kasi nga po, ang alam nitong mga Israelita, ang pagkakilala nila sa Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ng kanilang mga ninuno. Nung dumating na si Jesus Christ, iba na. Ama na po ang tawag, hindi na po Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ama na. Yung ama na yan, meron na siyang anak. yung anak na yan, meron na siyang ama at meron na pong Espiritu Santo. Dati kasi walang ganun Kaya iba na. Kaya yun ang turo ni Jesus Christ. Para makondisyon po ang isipan nitong mga apostol na ito na tayo, meron na tayong ama at ako ang kanyang anak. At meron na tayong Espiritu Santo na magbibigay niyan. Ayan. Okay. Yan po ibig sabihin. Kung ngayon, balikan natin ngayon. Etong mainit-init na balita, ang magandang balita na hindi naintindihan ng maraming pastor. Na bakit daw pangalan ni Jesus Christ lang? Hindi pangalan ni Jesus Christ ang pinambautismo nila. Ang ibig sabihin po ni Jesus Christ, nang inutusan niya ang kanyang mga apostol, na bautismo siya sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, ipakilala na meron na pong Ama
At ang Ama meron ng anak at meron pong ibubuo sa kanilang Espiritu Santo. Upang ipakilala sa kanila. Dahil iba na nga eh. Iba na ang panahon kay Jesus Christ na ito. O ngayon, iniisip kasi ng marami, pag sinabing bautismo, tubig agad. Kahit walang nakasulat, ginagawa nilang tubig. Bautismo sila sa pangalan ng Ama. May tubig daw dyan. Hindi ba naman mga siraulo? Sorry to say pero talagang kinakailangan eh. Walang naman nakasulat, bakit yung dadagdagan? O ngayon, balikan natin. Ang sabi ni Brother Jason, nagbautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Ano sabi natin? Ipakilala na may Ama. Basahin natin uli Hindi nila na ano to hindi nila nadaanan eh. Basa tayo uli. Dito po sa 32 na. Sa Gawa 2:32. Ito po ang ating mababasa. Ang Jesus na ito, bibilangin ko Ayan, ito naka-ready na po ang daliri ko. Ang Jesus na ito, yan, ay muling binuhay ng Diyos. Dalawa na. At saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya na kanan ng Diyos. At tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Hindi na tatlo na. Ito ang kanyang ibinuo sa amin tulad ng inyong nakikita at narinig. Therefore, inaral po ni Apostol Pedro ang tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, at tungkol sa Espiritu Santo. Yan po ang bautismo. Hindi tubig. Kaya inutusan sila na bautismuhan sila sa pangalan ng pangalan ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang ipinako nila eh. Hindi tubig 'yon. Kasi pag merong kumasan yan, pakukuhanin ko siya ng calculator. Sa mathematics kami magbibilangan diyan. Kung tatama siya. At saka sa history. Dahil sigurado ako na hindi yan tubig. Bakit? Unang-una, number 1, hindi nila naiintindihan na panahon yan ng Pentecostes. Ano ba yung Pentecostes? Ito yung 50th. Ayan, ikalimampu. Nasa Levitico yan, nakasulat 23. Sa ibang pagkakataon, pag-aaralan natin yan. Yung Pentecostes po, doon po dumapo sa kanila ang Holy Spirit sa mga apostol. At sila po ay nagtatago, mga wanted sila eh. Dahil takot silang mamatay. Wanted yung mga apostol, nandyan lang sila sa Jerusalem, nagtatago lang. O ngayon, may Holy Spirit na sila, ayun, lumabas na sila. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, Pentecostes po yan. Alam niyo po ba kung ano yung Pentecostes? Araw po yan ng Sabat. Araw ng pamamahinga. Wala dapat pagala-gala. Dahil papatayin ka kapag ka ikaw ay nagtatrabaho sa panahon na yan. Sabat ho yan Meron akong talata niyan sa Levitico. Yung Pentecostes na yan. Kaya ang mga apostol, hindi sila pwedeng gumalaw-galaw dyan para magtrabaho. Ngayon, saan pa sila kukuha ng swimming pool sa oras na yan? Pinatay sila lahat ng mga Hudyo, bawal nga Mag-hire pa ba sila ng drum? Ng swimming pool na nilalagyan ng hangin? Mga pastor? Magta-travel pa ba sila papunta doon sa sapa o sa ilog para magbautismo lang sila? Kakayanin ba nila ang 3,000 katao nung araw na yon? Or ang bautismo na ginawa nila, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ay, nako. Ano kayo ngayon? Di ba? Ginagamit ni Pastoy, gatmaitan at ng kuryente, naliligo din. Ay, nako. Sabi ni Buddy Oscar, sa mga katuwid, ang tatanggapin po ng mga nabautisuhan ay ang pagkakilala sa Ama, sa Anak at sa Espiritu. Yan, ganun po.
ang pagkakilala sa Ama kasi hindi ho nila kilala eh. Ang alam nila, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Eh may Jesus Christ na. Dumating na po yung Misayas, yung Kristo, yung Kordero, ang anak ng Diyos. O ayan. Kaya ito na, may bago na. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dapat ipakilala sa kanila. Yun ang bautismo. Makilala nila ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Tapos, eto na, bautismohan sila sa pangalan ni Jesus Christ. Yan po yung authority. Yan, yun na yun. Tapos na. Para patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, tinanggap na nila. Yung alin? Yung sinabi ni Jesus Christ. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. O di tapos ang usapan. Ayan. Walang tubig doon. Pambihira itong mga pastor na ito. Para lang naman niya, para kayong mga mga fraternity. Parang yan ang initiation niya. Para lang maging member, bibigyan niyo ng ID. Karunungan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, dahil ang pangalan ng Panginoon ay, ayan, ang Panginoon ay punong-puno ng karunungan, kawikaan. Yan. Paglublob, bibigyan ka na ng ID, bro. Tapos every Sunday, magsot ka pangkasal at magdala ng panlagay sa tip box. Alam ni Brother Chandler. Kasi nga, nabiktima tayo lahat eh. Lalo sa panahon ni Soriano. Ay, naloko na. Woo! Ang saya-saya pagka gano'n, di ba? Kaya, yan po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang atin pong ibinabalita na hindi ho totoo yun na pangalan lang ni Jesus Christ. Nandun po, binanggit po ni Apostol Pedro ang Diyos. Binanggit po niya ang Ama. Binanggit din po niya ang Espiritu Santo. O di, ganun nga, ipinakilala niya. Ngayon, itong ating mahal na Panginoon, ito may authority, binigay na sa Kanya. Kaya, doon na tayo kay Jesus Christ. Ang dali-dali lang naman Ba't mahirap na hirap itong mga tinamaan ng magaling nito? Ayan. Okay, meron pa. Punta tayo kay Felipe. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Si Felipe nga, nagbautismo po. Sa 8 po yan ng Gawa 8, 5 hanggang 12. Si Felipe nagbautismo rin ho. Basahin na lang natin. Para makumpleto natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito po ang nakasulat sa 8, 5 hanggang 12. Ayan. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ng Kristo. Ayan. Kasi kilala niya si Jesus Christ eh. Ipinahayag si Jesus Christ doon. Nang marinig ito ng mga tao, si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya. Ayan. Sa 12 na tayo para mabilis lang Ngunit nang sumampalataya sila, nang ipinangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ayan. Binanggit po ni Felipe ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, nabanggit din po niya ang Ama, kaharian ng Diyos. Binanggit na rin po niya dito si Jesus Christ. Ipinangalan niya si Jesus Christ. Kulang pa siya ng isa. Hello. Yan sinasabi kong kulang. Ngunit na sumampalataya sila ng ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, o dalawa na. Nagpabautismo ang mga lalaki at babae, pati si Simon, na sumampalataya rin, at nang mabautismohan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon. Ayan, ibig sabihin, dalawa po ang binanggit ni Felipe. Ang Panginoon Diyos, ang Ama, at si Jesus Christ. Kulang pa siya ng isa Okay, dito sa 14, ito na, pagdating sa verse 14, ito na, 8:14 ng Gawa. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem at tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo na roon sina Pedro at Juan. Ito yung dalawang ito. Ito yung authorized person. Ito yung mga otorisadong magbautismo. Ayan, sa pangalan ng Panginoon, ng pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo.
Yun pala ang kulang. Yun pala ang kulang. Ayan, Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumaba sa kaninuman, sa kanila, wala pa. Bakit kaya? Sila'y nabautismo pa lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayan. Pangalan lang ni Jesus Christ ang ginamit niya kasi hindi naman siya otorisado eh. Ayan. Kasi wala nga siya doon eh. Ayan. Kaya ang nabalita lang ni Felipe sa mga taga Samaria ay tungkol sa Ama, sa Diyos, sa Ama, at tungkol kay Jesus Christ. O so kulang siya ng isa. To the rescue na po si Apostol Pedro at saka si San Juan. So, ayun, binautismuhan sila sa pangalan ni Jesus Christ at bumaba na nga ang Espiritu Santo sa kanila. Bakit? Kasi kay Jesus Christ po ibinigay ang authority. Ganun po yun. Chick boy sa handsome. Ewan ko sa inyo. Ganun po ibig sabihin mga kapatid. Hindi po mawawala yun. Sabi lang ho yun ng mga pastor. Kaya sabi ko, kaya? Wala kaya doon ng Ama? Wala kaya doon ng Espiritu Santo? Bakit daw Jesus Christ lang? Hindi mo lang naintindihan. Kasi ang iniisip ninyo, puro tubig. Pag sinabing bautismo, tubig agad, tubig agad. Hello? O ano kayo ngayon? Nandun din po. Nandun din ang Ama, pangalan ng Ama, pangalan ng Anak at Espiritu Santo. Nandun. Ayan. O, ano pa? Ito pa isa. Si Ananias. Yan. Ang pagbautismo naman kay Apostol Pablo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito, ewan ko lang kung dito, ibabalita na natin. Siyempre, magandang balita ito eh. Basahin po muna natin ha. Sa Gawa naman 9. Ang talata po'y 10. Ito po ang ating mababasa. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias? Ano po yun, Panginoon? Tugon niya. 11. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tiyatawag na Tuwid. Ayan. Sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Ayan. Ayan, tama po Brother Jason. Trademark na yung tubig eh. Ayan, ito naman isa pa. Walang authority po yung Brother Oscar. Wala silang authority. Ayan. Kahit ano pang gawing lupasay nila, sabi may authority siya, wala silang authority magbautismo. Dahil tayo ho, pag sumampalataya kay Jesus Christ, si Jesus Christ po ang magbabautismo sa atin. Ayan, pananampalataya lang po. Yun lang. Napaka as easy as that. Ayan. Tuloy. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Ayan po yung pangitain ni Apostol Pablo na may lalaki daw na pumunta sa kanya. Diniclare na po ni Jesus Christ. Hindi pa po nangyayari. Diniklara na sa kanya ni Jesus Christ kay Ananias. Okay? O ngayon, sa 13. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami pinapong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pare ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan ni Jesus Christ. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat na dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Ayan. 17. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako dito ng Panginoong Hesus at nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumunta rito.
Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kaya maganda po ito eh. Ito, kaya binasa ko po ng buo para makuha natin yung pinakalasa nung pangyayari. Ganun magbasa. Mga pastor at mga ano dyan ganyan magbasa. Basahin mo ng buo, tsaka sa kamulasahan kung ano sinasabi ni Jesus Christ. No, sa kanya yung mga taga-Australia. Ganun nga po. Gumuho mundo niya ron. Okay, inom lang akong tubig. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ayan. Ngayon, ang tanong, sino ang nagbautismo kay Jesus Christ? Marami pong nagsasabi na binautismuhan daw siya ni Ananias. Hindi po si Ananias ang nagbautismo kay Apostol Pablo. Ayan. Ito po, ang ginagamit na ho ni Jesus Christ dito kasi nasa langit na ho siya noon nakaupo na sa kanan ng Diyos. Ayan, nagpakita ho siya, kaya gumamit ho siya ng isang tao kay Ananias para masabi niya kay Apostol Pablo ang lahat ng dapat niya sabihin. Kasi kung harap-harapan yan, hindi ho kakayanin ni Apostol Pablo yon. Kaya kailangan may tao. At hindi pa siya maaaring kausapin ni Jesus Christ ng harap-harapan si Apostol Pablo. Bakit? Kasi nga po, Saulo pa ang pangalan niya. Ayan. Alam niyo naman ibig sabihin pagka Saulo. Ayan po yung umuusig sa iglesia. Ano ho? Kaya ito muna kausapin niya si Ananias. At ang trabaho ho ni Ananias, patungan lang ho siya ng kamay para makakita siya. Ngayon, tumayo siya at nagpabautismo. Ayan, ibig sabihin, si Jesus Christ na po ang nagbautismo kay Apostol Pablo. Ibang klase po yun. Ayan, kita niyo? Ibang usapan po yun. Kaya nga siguro sa mga susunod na mga pag-uusap natin, may sinabi po kasi si Apostol Pablo na isang salitang pagyayabang na hindi naman niya ipinagyayabang. Yung nga po yung nakakita siya ng lalaki. 14 years na daw ang nakalipas. Hindi daw niya alam. Inagaw po yan hanggang ikatlong langit. Yan. Sa ibang pagkakataon po yon. Yan po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Si Apostol Pablo ho, hindi si Ananias ang nagbautismo sa kanya. Pinatungan lang siya ng kamay para makakita. Ang nagbautismo sa kanya si Jesus Christ. Ibig sabihin, direkta na. May direct contact siya kay Jesus Christ. Tulad ng mga iba pang mga apostol na meron silang direct contact kay Jesus Christ na kasama nila sa loob ng 3 taon. Ito naman si Apostol Pablo, galing na si Jesus Christ sa langit. Ayun, kinausap siyang personal sa pamamagitan ni Ananias at binautismuhan siya. Ayan, tumayo siya at nagpabautismo. Ibig sabihin, napuspos na siya ng Espiritu Santo. Nabautismuhan na siya ng Espiritu Santo. Yan po ibig sabihin dyan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya, ibang klase yan. Ibang usapin yan. Okay? Ang pinag-uusapan kasi natin dito, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po kay Apostol Pablo, direkta na yan. Ayan, kinausap siya ng ating mahal na Panginoon. Wow! Ang galing nun Ang galing nun. Tinitiktikan para siyata siya nung Okay, ano pa po? Ayan, si Lydia na taga Tiatira. Ganun din Nabautismuhan din siya. Ayan, ito, basahin natin. Isa-isahin natin to mga kapatid at mga kapwa Kristiyano Si Lydia sa 16 po ng Gawa. Ang talata po ay 13. Ito naman po ang ating mababasa hanggang 18 po ito At nang araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lusod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Opo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang sa nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Tiatira, isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Ayan, nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Ayan, nagpabautismo rin po ang si Lydia at ang kanyang buong pamilya. Kanino po?
kay Apostol Pablo. Ayan. Kasi may authority na rin si Apostol Pablo eh. Dahil mismong kinausap siya ni Jesus Christ. Pagka ikaw nakausap mo si Apostol Pablo, ano ho? Eh siyempre, nandun na rin. Ipapakilala ni Apostol Pablo dahil isa po isang isa po siyang Israelita, sa lahi naman siya na Benjamin. Ayan, ang kapatid ni Jose. Benjaminita po si Apostol Pablo. Sa lahi ni Benjamin. Yung pinakabata sa lahat na anak ni Jacob. Yan, si Apostol Pablo. Okay. Siya po ay direktang kinausap ni Jesus Christ at siyempre, ipinangaral niya ang tungkol sa Diyos, tungkol sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Apostol Pablo yan eh, ibang usapan yan. Ano ho? O ngayon, meron pa isa. Bantay ng bilangguan, ganun din, nagpabautismo din. Ang bantay ng bilangguan kay Apostol Pablo. Sa pangalan din ni Jesus Christ ang ginagamit doon. Hello! O yan, ipinakilala din ni Apostol Pablo ang pangalan po ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ayan. Yan po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang mga patunay. Yan. Masarap daw maging bisita si Pastoy. Katmaitan, parang boss daw. Parang boss. Ayan. Parang bossing, ano. Okay, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, ayan. Yan po yung ating balita. Ang magandang balita na ating pong isinagawa sa araw na ito. Hindi ho totoo na hindi nagbautismo ang mga apostol sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan po yun ng pagpapakilala na meron ng Ama, meron ng Anak at meron ng Espiritu Santo. Mali po yung sinasabi ng ibang pastor na bakit daw pangalan lang ni Jesus Christ. Kalokohan yon, hindi ho pangalan lang ni Jesus Christ. Nandun din po ang Ama, pangalan ng Ama, nandun din po ang pangalan ng Anak at Espiritu Santo. Hello! Yan nga po yung sa Joel 2:29. Yan. Na binabanggit doon na ibubuhos po ang Espiritu Santo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ayan. Namla akong tubig. May pasabog na raw, wala po. Nag-iingat na siya ng kanyang nag-iingat na siya ng kanyang sinasabi, ang kanya pong pasabog lang, ang kanya sinasabi, ang tunay. Kung tunay yung kanyang relihiyon, alam naman natin na hindi tunay yun kasi mali-mali turo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yan, sige, time check tayo. Alas 9:14 na po Pasadahan lang po natin yung sinabi kanina ni Brother Lucio Earl, tungkol po sa nagdeklara si Putin ng one word government yata yun ang pagkakasabi. Ayan, one word government. Alam nyo, ganito po yun, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Tungkol po dyan sa pangyayari na yan ay yung pong tunay na bulaan yung aral niya. Tunay na bulaan daw. Yung pong kay Noe pa rin. Balik pa rin tayo kay Noe. Doon po sa kanyang mga anak, yung tatlo. Na si Shem, si Japet at saka si Ham. Hinati-hati po ni Noe ang buong daigdig sa kanyang mga anak. Kaya nga kumalat yung mga lahi mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ngayon, yung binabanggit ho, kukwento ko na lang kapag may time, i-broadcast na rin natin ito. Tayo ang Pilipinas po ay nasa Asia. Sikatan ng araw. Galing tayo kay Shem. Galing tayo kay Shem, sa anak ni Noe. Tayo lahat ay galing kay Shem. Tayo po ay dito sa sinisikatan ng araw. Ito naman pong Europe. Kasama dyan ng North and South America at saka America. Ayan. Yan naman po ay kay Japet. Ayan.
Okay. Ito namang kay Ham, yung pinakabata, na ibinigay sa kanyang lupain. Ito naman po yung ano pa po hindi natin nabanggit. Ito naman po yung bandang Australia. Ayan, Australia, New Zealand. Ayan. Kung inyo pong mapapansin sa basketball nung nakaraang mga taon, hindi ho malaman ng organizer kung saan nila ididikit yung Australia Sa Asia ba? O doon sa Europe o sa Amerika? Hindi na malaman kung saan nila isasama ang Australia at saka New Zealand. Kaya isinama na lang ho nila sa Asia. Nasa Biblia po yun. Yung mga ganyang pangyayari. Sinabi ho yun ni Noe. Kasi nga po, ay doon nga po doon sa pangyayari na si Noe po ay nakatulog. Ano ho? Tapos nakita siya ni Ham. Natutulog, nalasing, nakatulog, at nakita siyang hubot-hubad, at ipinamalita pa niya sa kanyang dalawang kapatid. Tapos ito naman dalawang kapatid niya, paatras po na tinakpan yung kahubaran ng kanilang ama. Samantalang kung lalaki sa lalaki, pwede naman. Ano ho? Kaya lang, hindi na ho inelaborate o binigyan ng detalye pa ng Biblia na patalikod hong hawak-hawak ng dalawang magkapatid na si Ham o si Japet at saka si Shem, yung kumot o pantakip doon sa kahubaran ng kanilang ama, para wag ho nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Ayan. O ngayon, samantalang itong si Ham ay ipinamalita pa niya. O ngayon, ang hindi na po inelaborate o binigyan detalye pa ng Biblia kung paano po nangyari. Ngayon, sa nagbabasa ho, at kailangan talino, ang paiiralin, kaya ho sila paatras kasi nandun di ba yung nanay nila. Siyempre, ano nila kubol nila yun Hindi na lang po inelaborate. Yun po yung hindi alam ng maraming nagbabasa ng Biblia, bakit daw patalikod. Lalaki naman pwede naman makita wala namang problema kailangan ho kailangan ho silang patalikod, makikita nila ang kahubaran ng kanilang nanay. Kubol ho yun ng mag-asawa ng magulang nila kaya tama lang ho yun. Kaya binigyan ng pagpapala ni Noe si Shem, binigyan ng pagpapala ni Noe si Japet, at isinumpa itong magiging anak ni Ham na si Kanaan. Ganun po yun. O ngayon, doon po sa sinasabing one word policy ng Russia. Ganito naman po yun. Na kay Shem tayo. Okay. Nasa lahi tayo ni Shem, yung pinaka panganay na anak ni Noe, si Shem. Si Shem, si Japet, tsaka si Ham. Ang Russia ho, nasa sikatan ng araw. Nahati po sa Europe. Okay, ngayon, sa aklat naman ni Propeta Daniel, marami pong binabanggit doon na mga pangyayari na ang hirap-hirap intindihin. Mabuti na lang, sa ating panahon na ito, meron na pong aklat ng Apokalipsis. Kaya, luminaw na ang lahat. Kaya nga, Book of Revelation, kinakailangan ma-reveal yun. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi ko lang matandaan natandaan niyo po ba ang laban ni Manny Pacquiao at saka ni Ricky Hatton? Di ba? Manny Pacquiao versus Ricky Hatton. Ano po ba ang pamagat ng kanilang laban? Di ba ang nakalagay doon? West versus East. Ganun po yon, West versus East. Ayan. Kasi si Ricky Hatton nasa Inglaterra, nasa West siya. Tayo naman nasa East. Kaya yun po ibig sabihin. Ang alam ko po si former President Duterte, in-interview din ho siya ni Putin at iba pang mga opisyal. Yun po niya sinabi na na war against the world. Yun po yung Russia, China, North Korea, at saka Philippines.
Ayan, kaya hindi ho siya makapunta sa Europe tsaka sa Amerika. Doon lang siya paikot-ikot sa Asia. Ayan. O ngayon, meron pong, to cut the story short, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito pong West at saka East, darating po ang araw, magkukumbine uli yun. Ayon po sa Apokalipsis. Mag-iisa uli yun. Sino ba yan? Yan po yung Roman Empire. East at saka West. Kita nyo po. Ang Roman Empire ng East, yan po yung sa Russia. Yan po yung Constantinople dati, dyan sa Turkey. Nandiyon na po siya. Kaya naglalaban-laban sila. Darating ang araw, mag-iisa yan. Kaya, pwedeng mangyari na one world policy or one world government, pero hindi pa po yan mangyayari sa ngayon. Wala pa. Hindi pa po yan pwede. Wala pa eh. Napapansin naman po natin na wala pa pong kapayapaan na dumadating. Ang palatandaan ho natin kapayapaan. Yung ating pong napag-aralan ng nakaraan, kapayapaan. Dapat manaig ang kapayapaan. Yung pala, ang kapayapaan na yan ay isang peking kapayapaan. Hindi siya totoong kapayapaan. Yan po ang peke. Siya pala yung 666 na nagbibigay ng kapayapaan. At darating ang araw, sinasabi nga ho natin, ibinabalita, na ang mga bagay nung nakaraan ay mauulit uli. Kumuha tayo ng idea kay Esau at saka kay Jacob. Silang dalawa po ay mortal na magkaaway, sabi ng Panginoon. Dalawang bansang magkalaban. Tapos nung mangyari po, nagkabati na po sila at nagyakapan pa silang dalawa. Yan po yung design. Na darating ang araw, ito pong dalawang magkapatid na ito, mga lahi-lahi, dahil alam naman natin na si Esau ho ay pumunta sa kanyang tiyo Ismael na mga Islam, mga Muslim. At nung dumating po si Jacob sa Kanaan, pinaubaya na sa kanya ni Esau ang lupain na yan at umalis na siya. Pumunta na po siya sa Jordan. Ayan. At doon na po nagparami kaya Islam. At nako, hahaba tayo ng gusto. Nasa Apokalipsis po yan, 16. Yung po yung Ilog Euphrates na natuyo. Mayroon pong kahulugan yon. Ayan, sige po. Doon na muna tayo sa ating pinag-aaralan. Ano ho? Na rapture. Balik na muna tayo sa rapture. Dito na tayo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Okay. Ano po ba ang rapture? Ano po ang rapture? Ito po ang rapture. Ito po yung pag-agaw. Unang Thessalonica 4:16-17. Bibilisan na lang po natin. Ano ho? Kasi napag-aralan na rin naman ho natin to. Parang nagre-review lang tayo. Na ang rapture po ay pag-agaw. I-rapture tayo at meron namang maiiwan at merong mararapture sa isang sandali, sa isang kisap mata lang po yun. Mabilis lang ang rapture, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Isasabihin ko lang po sa inyo na bibilisan ko lang po ito dahil medyo hindi po maganda ang aking pakiramdam ngayon. Dahil ang isa sa mahal sa buhay namin nasa ospital, kailangan ko pang puntahan. Masyado po ako nag-aalala. Nasa ospital po ngayon Tatapusin lang po natin to. Itong tungkol sa rapture. Isang kisap mata lang po yon. Mabilis lang ang rapture. Aagawin tayong lahat dito. Ang mararapture po, yan po yung mga maliligtas. Ano ang prueba? Siyempre, sabi ng Biblia, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, may mabubuhay po ng mga patay. Mararapture din po yon, sabi ng Apostol Pablo sa Thessalonica po 4:17. Pangalawang tanong. Ayan. Saan ka doon sa rapture? Doon ka ba sa aagawin? Or may iiwan? Siyempre, doon tayo sa aagawin. Dapat ma-rapture tayo. Dapat mawala tayo rito. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dapat
ang rapture, dapat makuha tayo. Hindi yung maiiwan. Kasi tapos ka pa naiwan. Ako po, naloko na. Kailangan ma-rapture, kailangan maagaw. Pag sinabi pong agaw, biglaan lang po yun na, isang kisap mata lang. Kasi, grabe na eh. Grabe na po ang mangyayari. Yan. Pangatlong tanong, ano ang kaganapan or palatandaan ng rapture? Yung pinag-aralan natin nung nakaraan, yung kaganapan at palatandaan, ang palatandaan po, yung nga po, yung sa Lucas 21-25, babasahin natin uli. Kasi napakaganda po ng sinabi ng ating mahal na Panginoon eh. Sabi niya dito, sa Lucas 21-25. Yan. Hanggang 28. Sabi dito, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw at buwan. Sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa. Yan, sa araw, sa buwan, sa bituin, sa lupa. Mga palatandaan. Oo. Yung aking pong mahal sa buhay, kaya nga po umiyak na naman ako eh. Magulgol na naman ako kasi binalitaan ako na yung isa ko na namang mahal sa buhay nasa ospital. Sabi ko, ano ba yan? Ayun. Kaya pupuntahan ko po mamaya. Kaya tatapusin po natin to. Salamat po sa Panginoon dahil hindi po pwede mapuspon nito eh. Ang Panginoon na ho ang bahala. Yan. May palatandaan sa bituin, sa lupa, sa buwan. Ayan. Ngayon, tuloy. Ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Grabe pong ugong. Ito nga ang bagyo nga lang eh. Grabe na po ang hindi po anak ba sis Emmy, mamahal ko po sa buhay. Pinsan ko po, pinsan na nag-alaga din po ng aking mga anak, naghahatid sa eskwelahan. Ayan. Yung daluyong punong hangin, nung bagyo, nakakatakot po yung Christine. Christine ba yun? Yung bagyo na yun, tapos meron pa, Leon, ang kasunod. Nakakatakot po eh. Yung daluyong ng mga hangin. Ganito po mangyayari. Daluyong ng dagat, ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumating sa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ayan. Di ba ang ganda? Ayan. Marami hong nagsasabi. Ayan, si Sis Emmy minsan nagtanong yan kung meron bang secret rapture. Ayan. Ewan ko kung natandaan pa ni Sis Emmy yan. Natatawa na lang ako kapag ka nagtatanong si Sis Emmy na meron bang secret rapture. Wala akong secret rapture. Yan, makikita ho natin yung nandiyan ba sa Hong Kong ngayon yung bagyo? Ayan, kayo naman. Ayan. Yan po yung sinasabi ni Jesus Christ. Ayan, sabi ni Jesus Christ na may mga palatandaan talaga na tungkol sa rapture. Ang dami-daming palatandaan Bakit ba nahihirapan sila, Sinasabi pa na secret rapture. Ang palatandaan ho natin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na bigla na hong pumayapa ang buong daigdig. Wala na hong digmaan. Wala nang gera dito, walang gera doon. Pumayapa na. Tapos mayroong nag-facilitate niya na isang tao. Ayan, medyo umalerto na kaagad tayo. Maganda na ang takbo ng ekonomiya. Walang labanan ng bansa sa labansa. Ayos. Kailangan, medyo alerto na. Medyo, ingat na tayo. Okay. Pangalawa, pero meron pong 2 taong pinatay dyan sa Israel. Pag meron tayo nabalitaan 2 taong pinatay, dadagdagan pa natin ang ating paghahanda. Yan. Baka naman yan kung ano lang yan. Tapos nung pinatay sila, lalong gumanda ang ekonomiya.
nagbigay ng regalo, at kung ano-ano pa, dahil sumaya, dahil napatay yung dalawa. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, pag nabalitaan naman natin, ng nabuhay yung dalawa, eto na. Eto na, yung dalawang saksi na yon. Ayan, kasi andun din po siya eh. Ibig sabihin ho, nagsisimula na pala ang counting ng 7 years. Yan, yung 7 taon na natitira pa. Ano ho, 7 taon na natitira pa, na hindi pa nabibilang. Pag binuhay na yung dalawa, 3 na yun 3 pahiwatig na. Okay, pag nabuhay na yung dalawa, eto na siya. Magiging matibay na yung ating kaisipan. Eto na nga, eto na siya na nga yun. Na yan palang kapayapaan na yan, peke. O pangalawa, aalisin na po niya yung paghahandog. Ibig sabihin, wala nang kapayapaan. Bistado na siya eh. Siya pala yung 666. Tanggal na po ang kapayapaan. Yan, yun na po magsisimula na ang pagtatak ng 666 sa noo at saka sa kanang kamay. Yan. Okay, ayos na yan. Pang-apat na po na palatandaan. Okay. Pagkatapos niyan, makita ang palatandaan, eto na. Yung Lucas 21:25 hanggang 28 na eto na, yung bituin, araw at buwan, magkaroon na siya ng disalignment. Ibig sabihin, hindi na siya maayos. Tapos, ang ingay-ingay na ng dagat. Mga daluyong ng hangin at dagat. Nakakatakot talaga yon. Ngayon, iisipin natin na katapusan na ito. Maya-maya ang konti, sabi ng Panginoon sa 28, kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Tingala na tayo sa langit. So wala pong secret rapture. Makikita na natin, mararamdaman natin yon. Literal po yun, Sis Emmy. Literal po natin malalaman yon. Yang mga nakikita na sa langit, literal po yun. Kasi kaya ganun po ang mangyayari, paparating na si Jesus Christ. Yan ang palatandaan. So, pagka ganon, tingala na tayo. Sabi ng Panginoon tumingala na kasi magliligtas na siya. Yun po yung agaw na, rapture. Mabubuhay na po ang mga patay. Yan. Bubuhayin na po ang mga patay at pagkatapos, sabay-sabay na po na ira-rapture. Kaya ang tanong natin, ano po ang mga kaganapan o palatandaan? Yan po yung mga kaganapan, mabubuhay po ang mga patay. Ayan. Tapos palatandaan na yun nga po yung magaganap na meron pong matinding kapayapaan na ang akala mo ay yun na yun, totoo na yun, yung pala hindi. May pinatay na 2 lalaki sa Israel, tapos binuhay uli. Tapos doon na siya makikilala. Ayan. Okay. Ano naman ang mangyayari doon sa na-rapture? Ibig sabihin, inagaw na, ina-rapture na. Tayo ho, sa alapaap lang. Doon natin sasalubungin si Jesus Christ sa alapaap kasi nandun siya sa alapaap. Doon lang tayo, standby lang tayo sa alapaap. Okay, ano naman ang mangyayari doon sa hindi na rapture o hindi na agaw? Yung maiiwan po ano naman ang mangyayari sa kanila? Pag meron po ditong hindi na rapture, dyan ka lang, nako po, naloko na. Ano kaya mangyayari sa kanila? Maya-maya ng konti. Para isang ano na lang po. Doon po sa hindi maagaw, hindi ma-rapture, ano mangyayari sa kanila? So na tanong natin, bakit kasi magra-rapture? Yan po yung kasunod na tanong. Bakit kasi magra-rapture? Ganito po yun mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, magkakaroon kasi ng digmaan. Si Jesus Christ po, nandun siya sa alapaap, bababa na siya sa lupa, magkakaroon po ng digmaan. Wala na po kasing pwede lumaban pa sa 666. Napaka-powerful niya na. Si Jesus Christ lang po ang maaaring pumarap sa kanya. Nakasulat po yan sa Apokalipsis 11, 17 hanggang 21. Yan po yung labanan.
Yan. Labanan po ng ni Jesus Christ at nitong 666. Yan po yung kaganapan. Bakit mag-rapture? Ay magkakaroon ng digmaan. Ngayon, pag nandito ka pa, kasama ka nga doon. O ngayon, ito pa isa. Huling tanong. Ano naman ang mangyayari pagkatapos ng rapture? So, ito na po yung general na pag-aaral, general na tanong. Tapos na po ang rapture. Ayos na. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, na-rapture na lahat. Nandun na sa alapaap, bababa na si Jesus Christ sa lupa, may digmaan ang magaganap. Ano muna ang mangyayari? Mga kapatid, pagkatapos ng rapture o na-rapture na, ano mangyayari sa kaganapan na yan? Okay. Unang-una natin basahin. Mateo 24. Yan, 21 hanggang 22. Ito po ang ating mababasa. Unahin lang muna natin to. Yan. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, nang gayon di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Datapot dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Ayan, pinagpauna ko lang pong basahin yan. Magkakaroon po ng malaking kapighatian. Marami naman ang nag-aaral tungkol dito ng malaking kapighatian daw po ay 7 years. Hindi ho 7 years. Mali ho yun, may numero yan eh. At paiikliin nga eh. Kasi pag hindi daw po pinaikli, marami talagang mamamatay. Mamamatay lahat. Walang matitirang buhay. Patay lahat. Pagka hindi po na-rapture, yung malaking kapighatian na yan. Ang malaking kapighatian na yan, paiikliin kasi may mga hirang pa eh. Ibig sabihin, meron pang hindi na rapture. Kasi andun pa yung mga hirang eh. Meron pa po, yung nga po yung 144,000. Kailangan matatakan muna sila. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. O ngayon, pinagpauna ko lang po ang Mateo 24, 21 hanggang 22, yung malaking kapighatian. O ngayon, sa Mateo uli, 24, 29 hanggang 31, ito po ang ating mababasa. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian. Ayan, ang binabanggit lang po ng Biblia, kapighatian, hindi po malaki. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian. Ang kapighatian po na binabanggit dito, ito po yung pagtatak ng 666 sa kanang kamay at sa noo. Ito po yun. Sa mga araw na yun ay magdidilim ang araw. Ayan. At ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. At magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ayan. Ang buwan po, ang bituin. Ang araw at buwan, wala na pong liwanag. Ayan. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na nagpaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Eto na, yung pala yun, yung mga daluyong na yun, yung pala yung malaking kapighatian, at susuguin ng kanyang mga anghel na may matinding pakakak, at kailang titipulin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na sulok ng hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Magsusugo siya para tipunin pala ang mga hinirang. Ano kaya yon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Okay, di punta tayo sa Apokalipsis. Nandun ang lahat. Apokalipsis po.
Ito po yung karugtong, yung ibig sabihin, yung iba pang mga detalye. Sa 6, 12 ng Apokalipsis, ito po ang ating mababasa. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim, o ito na siya, yung binanggit natin kanina, na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo, o buwan pa rin, at ang mga bituin sa langit ay nangahuhulog sa lupa gaya ng puno ng igos. O ayan na, yung binasa natin kanina. Ayan. Yan yung mga buong bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. May hangin palang humahampas. Yo. At ang langit ay nahawi sa gaya ng isang lulong aklat kung nalululon, at ang bawat bundok at pulo ay naaalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa at mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at mga mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay magsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo. Ayan. So, konfirmado po yung pagkatapos pala ng malaking kapighatian, o pagkatapos ng rapture, kaya kinakailangan pong ma-rapture, maagaw, para mawala ka dyan. Pagbaba pa lang pala ni Jesus Christ, meron na talagang mangyayari. Maikli nga lang. Maikli lang, sabi po ng Biblia. Kasi pag hindi po pinaikli, marami talagang mamamatay. Ano po yung maikli lang? Ano po yung mangyayari sa malaking kapighatian? Yan nga po yung sinasabi ng marami, si Ka Eli Soriano, ang malaking kapighatian daw, siyempre, ang nakalagay dyan, hindi pa nagaganap simula ng likhain ng sanlibutan. Talaga namang hindi, nakalagay naman yon. Marami nag-iisip na hindi pwedeng digmaan. Naganap na yun Gutom, meron na rin Malalakas na lindol, meron na rin. Ano pa? Kung ano-ano pa, salot, meron na rin. Sabi kasi ng Biblia, hindi pa nagaganap. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari. Yung malaking kapighatian na yun. Hindi pa nangyayari. Ano kaya yun? Ang sabi po ng Biblia kanina, yung langit po yung bituin, araw at buwan, hindi na po magbibigay ng liwanag, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan. Maiksing-maiksi lang po yan. Okay? O ngayon, ano pa po ang dapat nating maintindihan? Ano pang iba pang mga detalye ng malaking kapighatian na yan? Sabi kasi ni Soriano noon, global warming. Kasi hindi pa nga naman na nangyayari yon. Sabi ko, pwede. Ang mga yelo daw sa North Pole at saka South Pole malulusaw. At kapag nalusaw daw po yon, lalamig ang buong daigdig. Madidisalign nga naman yung klima dahil doon sa global warming. Ang mga mabababang lugar daw po ay laging baha, tapos malamig. May mga lugar na disyerto, magkakaroon na rin ng tubig dahil na-disalign na. Pwede po yon. Kaya lang, hindi pa rin magiging pwede. Bakit po? Sabi po ng Panginoon, maikli lang pag global warming ho yan, taon yan. Ang tagal. Ayan. Marami naman kaya marami po mga pastor, mga magagaling din sa kung ano-ano pang mga pinaggagawa nila na may mga eskwelahan pa ang iba, hindi po nila mabigyan ng punto kung ano talaga ang malaking kapighatian. Nahihirapan sila dito kaya iniiwasan nila ito. Hindi nila ito itinatapik kung ano ang malaking kapighatian, ano-ano po ang malaking kapighatian at ano ang mangyayari. Kasi ang sinasabi ni Jesus Christ,
hindi pa raw nagaganap simula ng likhain ng sanlibutan. Wala kayong maiisip na maaaring sabihin kung ano ang malaking kapigatian. Kasi nangyari naman lahat na eh. Yan po ang magaganap pagkatapos ng rapture. Malaking kapigatian. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan. O ngayon, bago dumating ang malaking kapigatian, meron muna magaganap. Pagkatapos ng rapture, meron pa. O, sa Apokalipsis po, 7 ha. 1, dire-diretso lang po tayo. Pagkatapos nito, may nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin. O, ito yung binasa natin kanina, mga hinahampas ng hangin. Upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat, o sa alimang punong kahoy. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigay siya sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihang magminsala sa lupa, sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang limang punong kahoy hanggang hindi pa namin nalalagyan ang tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. May naiwan pala eh. Kailangan lang tatatakan. Bakit kaya sila naiwan? Ano ho? Bakit kaya sila hindi na rapture? Yan. O ngayon, bago po pakawalan yung 4 na hangin na yan, na pinipigil po ng 4 na anghel, kailangan magtatak muna. At ang natatakan po dyan, 144,000. Ayan, sige, stop muna tayo. May request po si brother brother Oscar, dito po sa 12:1 ng Apokalipsis. Ito po ang ating mababasa. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madadama ang tamis na mabuhay. Ayan po, Brother Oscar. Okay, binasa ko na po. Okay, maganda rin po yun ha. Ayan, yung malaking kapigatian po. Pagkatapos ng rapture, kaya pala magra-rapture, bababa na si Jesus Christ. Bago siya bumaba, hindi ko pa po hindi ko pa po na-connection po ito eh. Hindi ko pa siya na-connect. Ayan. Ito lang po muna ang ipinaunawa. Ano ho? Ito lang muna ang binigay sa atin. Ang dami-dami pa po nito eh. Kung tutuusin. Ito lang muna kasi mauubos ang oras natin. Kaya nga binibilisan ko siya eh. Ayan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yun nga po ang nangyari. Na ang malaking kapigatian. Pagkatapos ng rapture, magtatatak po ng 144,000 at pagkatapos malaking kapigatian na hindi pa nangyayari simula ng likhain sa libutan. Pigil-pigil pa po ng 4 na anghel. Ano kaya yun? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ano kaya yun? Bakit naman pigil-pigil pa? Ayan. Basahin natin sa Apokalipsis para magkaalaman na. Ito po, sa Apokalipsis po Book of Revelation chapter 8 verse 1 muna. Nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo. Ito na ang katapusan. Di po ba, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, 7 selyo yon. Nabuksan na po yung una, pangalawa, pangatlo, pang-4. Yung una, kabayong puti. Pangalawa, kabayong pula. Pangatlo, kabayong itim. Pang-4, kabayong maputla. Yung 4 na yan. Then, pang-5, humihingi ng katarungan ang mga pinatay. Yung pang-6, ito na yon. Yung, ito na yung magaganap. Kaya binasa natin kanina yung pang-6 na selyo. Ngayon, sa pang-7 selyo, nung binuksan na, nagkaroon daw po ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalating oras. Half an hour lang po, tumahimik na po yung langit. Kasi ang gulo-gulo eh.
'Di ba? Nawala nga po yung liwanag eh. 'Di ba? Ang gulo-gulo ng kalawakan, ng kalangitan. Tumahimik po 'yun ng kalating oras. Bakit kaya? Pagkatapos ito, nakita ko ang 7 anghel. Meron palang 7 anghel uli na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Binigyan po ng trumpeta. Turut, turut, tutut, tutut. Binigyan po lang ng trumpeta. Pagbukas nung ikapitong selyo o 7 tatak, merong 7 anghel na binigyan ng 7 trumpeta. Ayan, okay. O ngayon, doon sa 7 trompeta, ito na po yung pinaka. Bawat ihip niyan, lahat po yan galit ng Panginoon Diyos. Ayan. Binigyan ng 7 trompeta. O ngayon, ito na. Ang malaking kapagitian po, hinahanap natin sa 6 at humanda na po, 8:6 ng Apokalipsis. At humanda ang 7 anghel na may 7 trumpeta upang hipan ang mga ito. 7 anghel may trumpeta. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta. Ayan, umihip na pa yung unang trumpeta. Ano kaya mangyayari? At umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Lupa pala ang dinali nito, itong pag-ihip ng unang trumpeta. Kung babalikan natin yung binasa natin kanina sa Apokalipsis 6:12, at Mateo 24:29-31, meron po siyang kaugnayan. Sisirain pala ang lupa. Pag-ihip pa lang ng unang trumpeta, yari na ang lupa. Ngayon, sa lupa, siyempre, agriculture ang pangunahing pinagkukuhanan dyan. Sira na po ang mga punong kahoy. Mga sariwang damo, wala na. O paano ngayon yan? 8. Hinipa na 2 anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog, naging dugo ang 2 bahagi ng dagat, namatay 2 bahagi ng mga nilang na naroon at nawasak ang 2 bahagi ng mga sasakyang dagat. Dagat naman ang niyari ng pangalawang trumpeta. So ang mangingisda, lahat ng mga nasa dagat, wala na. Wala na ang lupa, sunog na ang mga nandiyan, sunog na po ang mga nandyan, wala na tayong pagkukuha ng pagkain, pati mga isda, hindi na rin tayo makakakain. Talagang grabe, Sa Gis, hinipa na 3 anghel ang kanyang trumpeta. Turut, turut! Ano naman kaya mangyayari? At nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa 2 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinawag na kapaitan. Pumait ang 2 bahagi ng tubig at maraming taong namatay pagkainom nito. Wala na nga tayo makukuha sa lupa, mga punong kahoy, mga kung ano-ano mga agriculture na makukuha. Wala na rin tayo makaing isda. Ayan. Naku, pati tubig, wala na rin. Kasi nga po, pumait na. Pag ininom mo yan, mamamatay ka. Pumait na eh. So wala na po yung mga yung naninirahan sa lupain kasama ang mga tao. Disgrasya talaga. Kaya sabi pala nung sa pagtangga sa ika-6 po, 6:12 ng Apokalipsis, talagang grabe po ang mangyayari sa kanila. Kaya pala kinakailangan i-rapture. Kaya pala kinakailangan mawala. Kaya pala kinakailangan matatakan ng ang 144,000 kasi matindi pala mangyayari. 12. Hinipa ng 4 na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang 2 bahagi ng araw. Ito na binabanggit ni Jesus Christ. 2 bahagi ng buwan, 2 bahagi ng mga bituin, kaya't nawala ay 2 bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang 3 bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa 2 bahagi ng magdawag. Ayan. Tapos ang usapan. Yung pala yun.
Yan po ang malaking kapigatian na hindi pa nangyayari simula ng likhain ng sanlibutan. At hindi na raw po mangyayari kailanman. Malibang paikliin ng mga araw na yaon, walang lamang maliligtas. Datapat sa mga hirang, paiikliin. Kaya sandali lang po yun. Hello! O ayan na. Yan ang malaking kapigatian. Hindi po yan 7 years. Sandali lang po yun. Biruin mo, yung mga sa lupa, wala na po yung mga punong kahoy, mga damo, mga pananim natin, sira lahat. So wala ka na makain. Yung dagat, wala na ring isda. Dahil niyari na rin po ang dagat. Ano pa? Yung ilog, yung pinagkukuhanan po ng tubig na maiinom, mapait na po ang lasa niya. May laso na, mamamatay ka pag ininom mo. At itong pang-apat, ay madilim na po ang daigdig. So mabubuhay ka pa ba niyan? Naku po, walang mabubuhay dyan pagka ganun ang mangyayari. Kaya lang paiikliin ng Panginoon dahil nandyan pa ang mga hirang, yung 144,000 mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ngayon, 7 trumpeta ito Basahin natin sa 13. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, kalagim-lagim, kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim, ang sasapitin na lahat ng nasa lupa, pagtunog ng mga trumpetang hipa ng 3 pang anghel. Ay, 3 pang natitira. Naloko na. Mas matindi yung 3. Bakit? Yung 3 po ay ano po yun? Ako, grabe na po ang kahirapan. Kaya pala mag-rapture, kaya pala aagawin, kaya pala aagawin ang mga dapat agawin, buhayin ang mga patay, at dadalhin sa alapaap, kasi matindi po mangyayari dito. Hello! Yan po ang malaking kapigatian. Hindi po yan matagal. Mabilis lang po ang malaking kapigatian. Sandaling-sandali lang po yun. Yan, hindi alam ng maraming pastor yan. Iniiwasan nila yan. Ngayon, paano natin mako-confirm na yan ay malaking kapigatian? Mayroon pa po mga salata yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi pa yan tapos. Hindi lang yan nauuwi sa ganyan. Okay. Hanggang tapos na po ang ating ibinalita sa araw na ito. Siguro tapos na rin yung panahon ng rapture, yung ating ibinalita tungkol sa rapture, na meron po talagang palatandaan. Wala pong secret rapture, walang ganun. Malalaman ho natin yon. Ngayon, pagkatapos po ng rapture, malaking kapigatian na po. Ayan, pagkatapos naman ng malaking kapigatian, pagtapos na, meron pa pong magaganap yung 3 pa na gagawin pa ng 3 anghel na hihipan pa nila. Nandiyan naman po iba pang mga detalye. At kung ipahintulot po ng Panginoon Diyos, yung 3 pa na natitira, atin din pong ibabalita kung mayroon pa po tayong lakas. Na ibigay ang ating mahal na Panginoon Diyos sa darating po na Biyernes uli. At maaari po kayong magtanong, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano dyan. So hanggang dito na lamang po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At lagi po natin sinasabi na bago po tayo matulog, alalahanin po natin si Jesus Christ. Siya po ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siya po ang ating tagapagligtas. Siya po ang bubuhay sa atin uli. Kaya relax lang tayo, kalma lang tayo, ano man hong mangyari sa atin. At yung aking pong mahal na pinsan na yan, ang kamag-anak ko po, na nasa ospital ngayon, kinakailangan, mapuntahan ko pa po siya kasi lagi ho siya nanonood dito. Yan, lagi ho siya nanonood dito. Ngayon, hindi siya makapanood, kaya mapuntahan ko siya doon. Para kausapin ko siya. Alam niyo na ho, ibig sabihin nun. Sige po, alalahanin po natin si Jesus palagi. Hanggang dito na lamang po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Hanggang sa susunod nating pagkikita, huwag kayong mawawala. Paalam!